Wala daw planong gumante ang Pilipinas, mga tol, 'no? So, banggain man daw tayo o bombahin daw tayo ng China ng water cannon ay tuloy pa rin ang misyon. 'Yun ang sabi, mga tol. So, ito mula kay John Reps, bibigyan natin 'to ng reaction video and commentary. Ang pahayag na wala daw tayong planong gumante, mga kapatid, 'no? So, hayaan lang natin basta magawa lang natin yung mission natin kapag meron tayong mga resupply. Mahalaga magawa natin yung mission natin pero hindi tayo gagante, yun mga tol. Napakabait natin talaga, sobra. Ewan ko kung hanggang saan naabot 'no. Basta mahalaga na ipagpapatuloy at naipagtatagumpay natin yung ating misyon. Pero ewan ko na lang kapag talagang dahil sa ginagawa ng China is as in naging failure o nag-fail yung mission natin diyan, mga tol, 'no. So, wag na natin patagalin 'to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to, mga tol. Bombahin man o banggain? Oo, yes. Tila wala ng katapusan ng pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas dahil matapos ang pambobomba ng tubig, binuntutan naman ng PLA Navy nito ang isang barko ng Philippine Navy na patungo sa Pag-asa Island. Alamin ang buong detalye mamaya. Matapos ang sunod-sunod na pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, abay may bago na naman itong ginawang pambubuli kung saan ang Chinese warship umano nito ay binuntutan ng BRP Laguna na pinapatakbo ng Philippine Navy habang nasa resupply mission sa Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Island malapit sa Palawan at nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa at kinumpirma ito ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Bagamat regular na nagpapatrolya ang mga barko ng China sa lugar, ang pinakahuling hakbang ay kasunod ng matagumpay na resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahit na sinira ng China ang isang supply boat na ML Kalayaan. Ano kayang gagawin ng Pilipinas, 'no? Halimbawa, sa next resupply mission natin, mga tol. Kasi ngayon ay ipagtatagumpay pa rin naman natin yung mga resupply mission natin. Though nasira yung nakaraang barko natin o bangka natin, nasira dahil nga doon sa water cannon. Pero what if kaya, 'no, na totally hindi nakarating yung supply boat, yung resupply boat doon sa BRP Sierra Madre. As in walang dumating na supply dahil nga sa ginagawa ng China, mga tol. Ano kaya ang magiging reaksyon ng ating mga kasundaluhan, 'no? Ano kaya magiging reaksyon ng ating Senado, ng ating gobyerno? Kasi dito pa lang, siyempre mga tol nakakainis na, 'no? Pero paano kaya kung talagang totally hindi magtagumpay yung mission, 'no? Ano kaya sa tingin niyo? Ayon sa ulat, umalis ang BRP Laguna sa Palawan patungo sa Pag-asa Island noong Lunes ng gabi, ilang oras matapos ang Ayungin resupply mission. Dala ng BRP Laguna ang mga supplies at sakay ang mga residente na pabalik sa isla. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nasira umano ang makina ng barko sa gitna ng dagat kaya't na-delay ng isang araw ang dating nito sa isla. Pero habang nasa gitna ng dagat ay nakaharap umano nito ang ilang barko ng China kabilang ang Chinese PLA Navy warship na may numerong 630. Pero hindi nagpatinag ang Philippine Navy at nagpatuloy ito sa paglalayag patungo sa isla pero sinundan umano nito ng mga barko ng China ang BRP Laguna hanggang sa makarating ito sa Pag-asa Island. Batay sa ulat, aabot sa 10 Chinese vessels ang nag-iikot sa Pag-asa Island. Ito naman ang isang panayam, mga kabayan, kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner kaugnay sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea kung saan nasaksihan niya mismo ang panghaharas ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Nakasakay siya dun eh. Alam nyo, nakakatawa lang na binabaliktad nila yung totoong istorya. No? Dahil nandun po ako mismo, dun sa ating supply boat na Unaiza May, at nakita ko mismo yung panghaharas po nila. Noong linggo ng umaga, at around 4 in the morning, doon na po nagsimula yung patintero natin with the Chinese Coast Guard and Chinese militia. Kasi halos sa bawat barko natin, merong 5 na mga Chinese vessels na pumaharas dito. No? Kaya't nakita ko kung paano sila mag-maneuver ng very dangerous maneuvers dahil habang kami ay umaandar
papunta dun sa Ayungin Shoal, ay ilang beses po kami no? Hinarang dun sa harap namin mismo. And then, hindi po sila nakontento. Winoter cannon pa rin po tayo. And then finally, binunggo tayo. No? So, napaka-sinungaling po nila. No? Dahil binabaliktad nila. In fact, sinabi nila, tayo daw ang bumunggo sa kanila, which is really impossible kasi napakaliit nung ating barko. Sila ang lalaki. No? Higante yung mga barko nila. So, really, hindi po totoo yung sinasabi nila. Well, nag-iisip na po tayo, pinag-uusapan natin. Hindi lamang po military ang concern dito. Kasama po natin yung Coast Guard, kasama natin yung BFAR, at kasama rin natin, of course, yung mga mangingisda na Pilipino. No? And so kailangan natin ng holistic approach dito. Whole of nation, kumbaga ang pagiging approach natin. Pag-uusapan po natin lahat, pati po yung diplomasya ay dapat meron din effort. At nakikita naman po natin yung pag-file natin ng protest laban sa China. Opo. Yung pakikipag-usap natin sa kanilang mga opisyales ay tuloy-tuloy naman po. Obligasyon po namin na bigyan ng supply yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dahil ito po ay isang post natin, military post. In fact, it's one of the front lines natin sa West Philippine Sea. At hindi po natin iiwan yan, sabi ng ating Pangulo, Opo. na si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Hindi po natin iiwan ang Ayungin Shoal. Pero yung isang boat, yung MV Kalayaan, ay nasira dahil sa pag-water cannon ng China. So kailangan na ito, hilain po ng Philippine Coast Guard natin yung MV Kalayaan, pabalik ng Palawan at hindi po ito nakatuloy dun sa BRP Sierra Madre. Opo. Kami po na nakasakay sa May 1, kami po yung nakalusot at nakadikit dun sa BRP Sierra Madre. Kaya nakapagdala po kami ng ibang supply. Opo. Pati na rin po yung regalo, Christmas gift ng ating Pangulo sa ating mga sundalo dun sa BRP Sierra Madre. Opo. Na nakita ko mismo yung dami ng mga Chinese vessels. Halos, nabilang ko nga po, mga halos mahigit 40 yung nandun sa paligid ng Ayungin Shoal. Opo. At sabi ni Admiral Carlos, ang commander ng Westcom, this is the first time na lumaki, nag-surge ng ganung numbers yung Chinese vessels. So, Opo. naghahanda po sila para dun sa Christmas convoy natin. No? Pinaghanda. Pero maganda na bumalik na po sila dahil baka ganun rin po ang gawin sa kanila, i-water cannon at ang pinakamasama, baka pungguin pa sila. Opo. So, mas maganda na safe na lang po yung mga civilians natin. But personally, I would like to encourage yung ating mga kababayan na pumunta sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na po yung ating mga mangingisda. Because that is our sovereign right to fish in our exclusive economic zone. So, dapat tuloy-tuloy po yung economic activities natin sa area. Bombahin man o banggain? Bombahin man o banggain? Yes. Ay. Balik lang natin ng onte. Hindi ko alam kung ano pa i-comment ko mga tol eh. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa pahayag ni General Bronner mga tol? No, ando dun siya eh. Saksi siya mismo mga tol dun sa ginagawa ng China. At sabi niya nga natatawa na lang daw siya kasi binabaliktad ng China ng kwento, di ba? So nakikita natin, sabi dumami daw talaga, nasa 40 daw kung bibilangin yung mga barko ng China na nandiyan sa ating soberanya. Tinihikayat niya, ine-encourage niya yung ating mga mamamayan, lalo-lalo na yung mga mangingisda, na magpunta sa West Philippine Sea. Kailangan tuloy pa rin daw ang ating economic activities dyan. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol? No? Bombahin man tayo ng water cannon o banggain, hindi aalis ang Pilipinas, tuloy pa rin ang misyon, sabing ganun. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.